Ang ating pong banal na misa ay ang misang pasasalamat ng Kapatirang Divine Mercy sa pamumuno ng ating minamahal na Apo Conching. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga nagsipag-alay sa ating banal na misa kasama ang kanilang pamilya. Pasasalamat ni na Ann Nagit, Ginoot Ginang Romy Concon, Ginoot Ginang Lito Lacson, Ginang Josie Jamse, Ginoot Ginang Felix Jongso, Ginang Zenaida Ramos, Ginoot Ginang Popoy de la Cruz, Ginoot Ginang Miguel Catata, Ginoong Almario Ramirez Jr., Ginang Aida Manyo, Ginang Grace Cruz, Ginang Ansi Castro, Ginoot Ginang Jesus Espanyol, Binibining Jacqueline Jamse, Ginoot Ginang Ronaldo de la Cruz. Isama din po natin ang ating mga kapatid na Caps na may kaarawan ngayong buwan ng Setyembre: Enriquez Cervantes, Unio Gamboa, Rodrigo Arceo, Miling Tarok, Jose Arnel Cruz at Junior Magat at Chiro Reyes. Isama din po natin para po sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Lamberto Ismael, John Victor at Joseph. Magsitayo po ang lahat, sama-sama po nating pasalamatan, papurihan, parangalan ng ating Panginoon sa pamumuno ng ating Kura Paroko, Father Pete Sichon. Kapatid, minsan pa tayo nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi din. So, pakibati muna at ibigay ang kagandahan ng gabing ito sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sige po. Salamat po. May tunay na sarap tayong malalasap kahit na ang buhay ay mahirap, dahil wala nang ibang tinatanggap kundi ang ating Panginoong Hesus. Pakiyuko ang inyong mga ulo. Aminin natin kung minsan tayo napupuno sa mga pasakit ng buhay.
Pakiyuko muna ang inyong mga ulo at pasalamatan natin ng buong puso ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga biyaya at kaloob niya sa atin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Coloras. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang mga pagsumikatan ninyo ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo natatago sa Diyos. Kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayaan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot sa isang uri ng pansamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasakasama ng mga taong gumawang niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang pangunguyaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't walang ng pagkakaiba ang Griego at Hudyo, ang tuli ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya kay Kristo. Walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasalahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dahil ang puon at karapat-dapat na siya'y purihin, ang kadakilaan niya'y mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O puon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitan tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mabatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo pong lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ay ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom, sapagkat kayo ay bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo ay kinapupuotan, ipinagtatabuyan, at tinutuligsa ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito ay mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo ay magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalanghati. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa magandang gabi sa inyo lahat. Good evening, ate. Malapit ng birthday. No? Balita ko, ning 55. Yeah. Pero wala sa mukha. Yeah. Mukha pa akong mas matanda sa'yo. 46 pa lang ako. Isang tanong, isang sagot. Sino po sa inyo ang gustong maging pulubi? Gusto niyo bang maging pulubi? Sagot. Hindi. Gusto niyo bang maging malungkot? Hindi. Gusto niyo bang magutom? Hindi. Gusto niyo bang mauhaw? Hindi. Gusto niyo bang pag-initan kayo at kaasaran kayo ng mga tao? Ayaw, hindi. Ayaw niyo pasensya kayo. Patay tayo. Ako rin, ayaw ko po yun Ang ating ebanghelyo ngayon ay isang pagpapahayag ng ating Panginoong Hesus. Sabi po kasi niya, mapalad kayo, kayong mga pulubi. Mapalad kayo, kayong mga nagugutom. Kayong mga nalulungkot. Kayong mga kinaasaran at tinutuligsa ng mga tao. Mapalad ang ibig po sabihin, maswerte. Swerte yung mga pulubi. Maswerte kayo kapag kayo malungkot. Maswerte kayo kapag kayo nagugutom. Si Jesus naman, ang hirap intindihin. Opo, paano tayo magiging maswerte? Kung tayo gutom, kung tayo nahihirapan, di po ba? Pero ang pinakamaganda ang kasunod na sinabi ng Panginoong Yesus. Sabi niya, mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan, at tinutuligsa ng tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. In other words, Jesus is simply telling us
For the sake of the gospel and for the sake of the Son of Man, you should be poor. Para sa ngalan ng Panginoong Yesus, para sa pangalan ng Ebanghelyo, kailangan maging pulubi kayo. Magutom kayo. Kailangan malungkot kayo. Kailangan kasuklaman kayo. Bakit kaya? Mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, meron po tayong naririnig, kumisan nga, ating pa sinasabi, di na uso ang maging martir. Di po ba? Di na uso ang martir. Huwag ka nang magpakamartir pa. Hindi na uso yan. Binabaril yan sa luneta. Oo nga po. Kapag sinasabi natin ang salitang martir, ang ibig sabihin nagpapakahirap. Huwag ka nang magpakamartir. Ang ibig sabihin, huwag ka nang magpakahirap. Mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoong Yesus ngayon sa bawat isa sa atin, kahit mahirap, kahit tayo nagpapakahirap, mayroon pa ring tunay na sarap na malalasap. Ito ay si Jesus na ating tinatanggap. Amen po ba? Ito ang baunin natin. Kahit mahirap, kahit patuloy tayong nagpapakahirap, may tunay pa sarap na malalasap dahil si Jesus ang ating tinatanggap. Lakpakan natin ang ating Panginoon. Ayaw nga po natin ng kahirapan. Ayaw natin nagugutom. Ako nga ayaw kong nagugutom. Ayaw natin yung kinasusuklaman tayo ng tao. Pero sabi niya, kahit mahirap ang ganyan, para sa Ebanghelyo, para sa salita ng Diyos, para sa kanyang banal na kagustuhan, para sa langit, hayaan po nating tanggapin ang maging mahirap at nagpapakahirap. Alam niyo po, ang laki ng diferensya o pagkakaiba ng mukha ko ngayon, yung itsura ko. Dati gwapo ako. Totoo, oo. Totoo. Tignan niyo po yung picture ko nung naordinahan ako. Lahat ng nakakakita. Ikaw ba to? Nakakainis. Di ka ba naman tatanda? Kahit masakit, kahit nahihirapan ka, kailangan mo pa rin tanggapin, respetuhin at mahalin ang isang tao na sa tingin mo ay nawawalay ng landas at wala sa tamang pagtahak ng buhay tungo sa langit. Napakasakit po yun. Alam ni Ate Conchia, alam niya, di ba? Mahal mo ang isang tao, pero wala siyang pakialam, parang hindi niya tinatanggap ang pagmamalasakit mo, napakasakit niyan. Hindi ka matatanda sa mukha. Oo nga. O kaya, ba't pa magpapakamartir ka? Ang asawa mo ng babae. Tatanggapin mo pa ba o hindi? Asay may asawa dito. Taas niyo naman. Mga babae, halimbawa, ang asawa niyong lalaki ay ng babae. Mamahalin mo pa ba siya o hindi na? Malakas. Ayan. Ayan ang sagot ng depende. Hindi na, swerte naman niya. Aba, napakaswerte naman niya. Pero mas maswerte ka kung tatanggapin at rerespetuhin at mamahalin pa rin siya. Bakit? Kasi wala ka ng ibang tinatanggap at nirerespeto at minamahal kundi ang Panginoong Jesus. For the sake of the gospel,
For the sake of the kingdom of God, di baling mahirapan ka, di baling magpahirap ka. Yung mga anak ninyo, lagi po ba silang very good o hindi? Hindi. Minsan pasaway. Ayaw sumunod sa tama. Pero ang pinag-uusapan, dapat pa rin silang yakapin. Napakasimple lang. Napakahirap. 3 beses na bumagsak. 3 beses nang nag-enroll. Oh, tuloy pa rin ang pagpapaaral sa kanya. Dahil iba ang sarap na iyong nalalasap sa iyong pagpapakahirap. Kasi si Jesus ang iyong tinatanggap. Oo nga. Kahit na sa hanap buhay, nagtatrabaho kayo? Saan? Sa Buston. Sapat na ba yung sweldo nyo? Hindi pa. Hindi. Ang bilis no? Paano kung nakakita kayo ng, let's say, 100,000 piso na hindi naman sa inyo? Paano kung may nag-alok sa inyo na ipasa mo lang yung anak ko, bibigyan kita ng 10,000, lalo na kung graduating siya? Hirap ng buhay. Sinasabi ng ating Panginoong Yesus, sa kabila ng iyong nararanasang kahirapan, lumaban ka pa rin ng patas sa buhay. Napakagandang pakinggan, tapat sa sapat. Tapat sa sapat. Maging tapat ka sa sapat na iyong tinatanggap. Hindi yung bumibigay ka. Hindi yung gusto mo maginhawa. Dahil hindi ka na mahihirapan pa. Sa pananampalataya, asaan may mga kahilingan dito? Talaga, anong kahilingan nyo? Masa sa board. Paano kung hindi ka pumasa sa board? Very good. Sasambahin mo pa rin ba ang Diyos? Paano po kung hindi nahilo ang sakit natin? Cancer o ano pa mang klaseng sakit sa katawan? Hindi na ba tayo susunod kay Jesus? Susunod. Napakahirap, napakasakit. Ikaw na nga ang mabuting tao, ikaw pa ang parang naagrabyado. Ikaw na nga ang nagpapakabuti, ikaw na nga ang matuwid, ikaw pa ang walang... Ikaw na nga ang nasasaktan, ikaw pa ang umiintindi. Ikaw na nga ang lahat ng pumapasan sa anumang at mga bagay-bagay, ikaw pa rin ang paningin nila sa iyo ay mati. Mga kapatid, mas masarap ang langit ng mga martires kaysa sa langit ni Napoles. Opo. Mas masarap ang langit ng mga martires kaysa sa langit ni Napoles. Ang ibig ko po sabihin, napakasimple lamang. Yakapin, tanggapin, at akuin ang buhay na mahirap at patuloy na nagpapakahirap dahil wala na tayong ibang tinatanggap kung hindi ang sarap na nalalasap ng kaligtasan. Amen? Kaya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, huwag niyo po itong kalimutan. Baunin niyo po ito. Kapag kayo ay nasasaktan, at nahihirapan sa inyong pagpapakahirap o pakasakit, huwag niyong kakalimutan. Wala na kayong ibang niyayakap. Kundi, sino? Ang Panginoong Jesus. Opo. Yan ang tunay na kahulugan ng kahirapan. Isang tanong, isang sagot. Gusto niyo po bang nahihirapan o hindi? Gusto o hindi? Gusto. Salan ng Panginoon. Gusto niyo po bang maggutom o hindi? Gusto. Sa ngalan ng Panginoon. Gusto nating lahat yung itakwil tayo at saktan tayo sa ngalan ng kaligtasan, sa ngalan ng Ebanghelyo, sa ngalan ng salita ng Diyos. Dahil ito po ang misyon ng ating Panginoong Yesus na siya'y magkatawang tao. At ito rin ang pakikisama natin at
nakikiisa sa mission niya. Kaya sa araw na ating mga karanasan, huwag lang po natin tanggapin ang mga ngiti. Huwag lang natin tanggapin ang mga saya. Ang mga, sabi ko nga nung linggo, tag-araw, yung magagandang parte ng buhay. Kung hindi, lalo higit nating yakapin ang buhay kapag ito ay puno ng kahirapan sa ngalan ng ating Panginoong Yesus at ng ating kaligtasan. Nung linggo po, naikwento ko yung isang istorya tungkol sa dalawang magkaibigan na lalaki na naglalakad sa tabing dagat, si Jesus at ang isang lalaki. Masaya sila habang naglalakad sa tabing dagat. Maganda ang panahon at nagtatawanan. Maya-maya naging makulimlim, kumidlat at bumuhos ang malakas na ulan. Nung masaya sila, 4 na yung bakas na paa ang nakikita ng lalaki. 2 pares na bakas ng paa kay Jesus at ang sa kanya. Nang naging masama ang panahon, nalingon siya, nakita niya 1 pares na bakas na paa. At sabi niya, Jesus naman, akala ko ba naman tunay kitang kaibigan at kasama? Kung kailan naging makulimlim, kung kailan naging maalon, kung kailan maging masama ang aking kalagayan na inilalarawan ng panahon, doon mo pa ako iniwan. And then Jesus simply answered, no, I did not. Hindi kita iniwan dahil binuhat kita. Yes. Binuhat kita. Sometimes, hindi po talaga natin nararamdaman ng buhat tayo ng Panginoon. Opo. Hindi naman nakakalungkot, pero human as we are po siguro, no? Tao tayo, nasasaktan. Pero, ang paglalarawan ng tunay na pananampalataya ay, panatag ka pa rin. Panatag ka pa rin, kahit na ikay nahihirapan. Dahil alam mo, ang Diyos ang nagdadala at nagbubuhat sa iyo. Hindi ka niya hahayaang mawala sa tamang pananampalataya. Kaya ngayong gabing ito, sa banal na misang ito, sabi ko nga po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. If you encounter trials and tribulations in God, just simply feel that God lifts you up. Yeah, just simply feel that. Na binubuhat kayo at dinadala kayo ng ating Panginoon. Kapag tayo po ang nagdadala sa ating buhay, sabi ng huli-huli ng Ebanghelyo, no? Kapag tayo nagdadala sa ating buhay, nako, ang kabaligtaran ang mangyayari. Lalo din ito, mabibitawan at lalo itong mawawala. Pero kung si Jesus ang hahayaan natin sa ating magdala at magbuhat, sinisiguro ko po kayo, tayo na nga binubuhat, magaan pa para sa atin kapag siya ang kapiling. Inuulit ko, kahit mahirap, kahit nagpapakahirap, mayroon pa rin tunay na sarap na malalasap dahil si Jesus ang ating tunay na tinatanggap ngayon at magpasawalang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa tamagandang gabi po. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama at ang ating itutugon, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Para sa banal na iglesia, upang patuloy silang maging tanda ng pagbabalik loob ng tao at pagpapatawad ng Diyos sa mundo, manalangin po tayo. Panginoon, maawa ka sa amin. Para sa ating bayan, upang umiral ang pagpapatawad at pagkakasundo sa puso ng bawat Pilipino, para sa ipagkakaisa ng lahat, manalangin po tayo. Panginoon, maawa ka sa amin.
para sa ating mga kapatid na naliligaw ng landas, upang madama nila ang pagmamahal ng Diyos Amang mapagpatawad at pagtanggap ng ating inang iglesyang mapaglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maawa ka sa amin. Para sa ating lahat na naririto, upang matuto tayong tanggapin ng buong saya at pagmamahal ang mga nagbabalik loob sa Panginoon, manalangin po tayo. Panginoon, maawa ka sa amin. Sa katahimikan, hilingin nyo na ngayon ang inyong mga sariling pangangailangan. Alam ng Diyos ang mga yan. Sinisiguro ko kayo. Panginoon, wala na pong ibang pinakamalaking biyaya na maaaring ipagkaloob mo sa amin, kundi ang pagiging tapat namin sa iyo sa aming pananampalataya, sa kabila ng mga kahilingan na hindi para bang natutugunan. Pinapahayag namin na ikaw ang pinakamahalaga ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain, pati na ang ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo pong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minararapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling. Noong ang lahat ay umiiral, ay iyo likhain. Siya'y sinugo mo para kami ay sagipin at palayain sa aming mga pagkakasala. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, sumasampalataya po kami na ikaw lamang ang tanging pinagmumula ng kabanalan. Kaya't hinihiling namin na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, Ama. Hinati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, Ama. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng ating pananampalataya. Minsan papakiyo ko ang inyong mga ulo. Una, pasalamatan natin ang Panginoon natin. Isa siyang Diyos na gumagabay. Isa siyang Diyos na may alam kung ano ang mas makakabuti para sa atin. Alam niyang mas makakabuti para sa atin ang maging tapat sa sarili, sa kanyang banal na salita at banal na kagustuhan. Pangalawa, ipagdasal natin ang buong simbahang Katolika na laganap sa buong daigdig. Sana siya yung maging tunay na daan, tunay na dahilan ng kapayapaan, ng pagkakaisa, ng kabutihan, ng kabanalan, at ng kaganapan ng kaharian ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa. Pangatlo, makiisa at ipagdasal natin at alalahanin ng mga kapatid nating yumao na nasa langit. Mga kapatid nating kinakalinga ng ating Diyos Ama sa kanyang kaharian. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Diyos Ama, may karapatan pa rin daw tayong tawagin siyang tunay na Ama sa pamamagitan ng dasal na itinuro ng ating Panginoong Hesus.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sa buong katahimikan, ipanatag muna natin ang ating mga kalooban, ang ating mga kaluluwa sa kamay ng ating Diyos Ama. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoong Yesus ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mula sa langit siya ay bumaba dito sa lupa upang tayong mga taong nasa abang kalagayan ay kanyang itaas sa pamamagitan ng kanyang daladalang kaligtasan. Mapalad tayo hanggang ngayon, hindi pa rin niya kinalimutan ang pangako niyang siya ang ating tunay na magiging ama at tayo ang kanyang tunay na magiging anak. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako at bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ko. Di mo ba alam na mahal kita, at hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala. Kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako at bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ko. Di mo ba alam na mahal kita, at hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka.
Magandang gabi po sa kanilang lahat. Bago po ang huling panalangin at pagbabasbas, mga ilang paalala po at paanyaya. Sa darating pong linggo ay sisimulan na po sa ating parokya ang pagnonobena sa karangalan po ng ating mahal na patrona, ang Mahal na Birheng de la Merced. Sa unang araw po ng ating pagnonobena, ang oras po ng ating rosaryo at nobena ay sa ganap na 5 ng umaga, at ang misa po sa unang araw ay sa ganap na 6 ng umaga. At pagkatapos po ng misa sa darating na linggo, sa ganap na 6 ng umaga, ay bubuksan po at babasbasan ang pagtatanghal kay Maria 2013 o ang Marian Exhibit. At ang isa po sa mga imahen dito po sa ating dambana ay nakasama po sa nasabing pagtatanghal. So makakasama po namin doon ang imahen po ng Virgen de las Flores na nasa pangangalaga po ng ating samahan. Kaya po kung tayo po ay may panahon at oras sa darating na linggo, makiisa po tayo sa pagbubukas ng ating nobena at pagbubukas na rin po ng Marian Exhibit. Ang Marian Exhibit po ay bukas ay alas 8 po ng umaga hanggang hapon po sa mga araw po ng nobena. At ito po ay magtatapos sa mismong araw ng kapistahan ng Mahal na Birheng de la Merced sa darating na September 24. Next week po ay magkakaroon po tayo ng misa sa ating pong dambana dahil po sa darating na Huwebes, kung hindi po ako nagkakamali, ay kaarawan po ng ating minamahal na si Apong Conching. Kaya po magkakaroon po tayo ng misa dito po sa ating dambana sa ganap na 10 ng umaga. Kaya po inaanyayahan po namin kayo na makipag-birthday po kay Apong Conching. So Apong Conching, in advance, happy birthday po. At sa susunod pong Wednesday po noon, dahil po kararaan lang ng fiesta, wala po muna po tayong misa sa 4th Wednesday. So dalawa pa rin po yung misa natin this month. Ito pong second Wednesday, tsaka po next Thursday sa darating po sa susunod pong Huwebes. Kaalinsabay po sa kaarawan ng ating mahal na Apong Conching. At doon po sa aming paanyaya noong pong nakaraang misa po natin dito, ay muli po ay pagbibigay alam ko po sa inyo yung pong ating Cruzada de la Merced, na kung saan ang malilikom po nating mga bigas sa nasabing krusada ay madadala pong lahat sa seminaryo ng ating Archdiocese, ang Mother of Good Counsel Seminary. Nagtanong po kanina si Vergel sa akin kung paano daw po yung magiging procedure ng ating pong krusada. Kasi meron daw po nagtatanong sa kanya, may supot-supot daw po bang ibibigay natin yun. Napag-usapan po namin noon na kung maaari rin po, buuin po natin ng isang bulto. Halimbawa po, meron pong 5 katao na magdo-donate po ng tig sa 10 kilo. So, equivalent to 50 kilo. So, 1 kaba na po iyon. Kasi po meron daw po kasing bigas na maganda at meron din pong bigas na hindi kagandahan. Meron pong bigas na babago at meron din pong bigas na hindi ganong kabanguhan. Para po maging, dahil po mahirap daw po kasing isaing yung magkakaibang uri ng bigas. So napag-usapan po namin noon, kung kayo po ay maglilikom din po ng bigas, sana po yung kung isang bulto po siya, isang bulto na po siya. So pwede po natin paghati-hatian. Ano po? So hindi naman po namin kayo pinipressure na si ganere isang kaban agad ang ibibigay niya. Ano po? So kung meron din po tayo makakasama na magbibigay din po ng para po mabuo ang isang bulto, welcome naman po doon. Basta po makipag-ugnayan lang po tayo kay Sister Pilar tsaka po kay kapatid na Vergel. Ano po, para po doon sa Cruzada de la Merced. Ano po? At ngayon pa lang po ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa lahat po ng makikiisa sa nasabing krusada. Sa inyo pong lahat, magandang gabi at sana po ay sama-sama po tayong magsimula sa nobenaryo po ng Mahal na Birheng de la Merced. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Manalangin po tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita
at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami ay mapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa amin ay sarili niya ang alay bilang amin tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At nakikiusap din po ako sa mga darating na araw, yari lang parating na ang araw ng kapanganakan ng ating kapatid, nakikiusap po ako, just say a little prayer para kay para sa kapatid nating pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos na manilbihan at maging daan din ng kaganapan ng kaharian niya. Yun po ang pinakamaganda nating regalo sa Kanya. Kahit na mas malakas daw po kasi yung bulong sa Diyos. Bulong natin sa Diyos na pananatili ng malinaw na kaisipan, malakas na pangatawan, at syempre higit sa lahat, ang pagiging tapat niya sa ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, paniwalaan ninyo, tanggapin ninyo ang pagpapala ng ating Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo na tayo sa tunay na kapayapaan. Salamat sa Palakpakan Diyos. natin ang ating Panginoong Diyos.